misunderstanding, no? Hebrew naman yun, no? Hebrews 5:7, no? Sorry, ano kabantay, no? Hebrews 5:7. Kini siya, no? Dugay na kaya nako ni siyang na-encounter kini nga maong misunderstanding, and I hope angay nato ni siyang tunan, no? We have to study this because as Christians we should be we are mandated, no, nga ready ta mutubag sa mga sa atong pagtuo, no, nga kung unsahay dili siya paano kana siyang wala binakunay mga muguba sa atong pagtuo, kinahanglan kamautan mo depensa, no. So nganong unsa may problema aning Hebrews 5:7, no? Kining Hebrews 5:7 gamiton is mga dili mo tuo nga Kristo Dios, no? Labi na katong di mo tuo nga Kristo namatay sa cross, no? Duha man ka klase god, no? Dunay mga grupo nga di mo tuo Dios, di mo tuo nga si Kristo Dios, pero lutuos lang Kristo namatay sa cross, no? So mao na mga iglesia ni Kristo, no? Pero ang kanang mga naiglaing grupo sa di mo tuo nga si Kristo Dios, di po sila mo tuo nga si Kristo na lansang sa cross. So mo nay ang mga Muslims, no? So arita sa of course gapon kana ato lang na siyang ibutang nga perspective, no, nga ilan ning gamiton pagpamatuod nga si Kristo wala daw mamatay, no, kay sa ilang sura 4:157, 158 gibutang man dito wa mamatay si Kristo, although naay gibutang sa sura 19, no, 32, 4, 35, 33, 34 nga si Kristo na yun gyud nga blessed is peace be on me when the day I was born, the day I die and that day I will raise up to life again. So naana pro seemingly nagcontradict yun na ilang nagcontradict yun kasi seemingly, no, kay lagi yung gidinay ang kini siyang death and resurrection ni Jesus Christ. So again atong tanawon because this is very vital po sa ato pun nga pagpanabot, otherwise madala ra punta sa ilahang mga wrong kanang misuse of verses, no? So unsa man siyang sulod sa Hebrews 5:7, no? So mo na atong ingon dre, no, in the days of his flesh Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverent submission. So tanaw ninyo mga kaigsoon, no? Before na ako na siya discuss, mga ko na sa inyong mga opinion, inyong mga nasabtan or nakita ba ninyo ang ang chance nga pwede ta ma-misled, no, kung given this verse lang, no? So kani again mo na gamiton nila from time sa una pa ko kakabaan ko o mag-appeal ko mga Facebook group wala pa, no? Matagin na dugay na, but karon mo gawas gyapon ni from time to time sa kanang groups nga na ako, and then ninigawasan na ako ni siya akong i-post ni siya 5 parts 1 to 5 ako hatag nila kay dili madda sa usa ka posting lang. So muna nga murag basta again ako notice basta ma-expose nato dako chance nga mo hinay unya amurag mo di na sila sige pa mapakita, and then later na lang kung siguro tanaw nila nga dili na kayo fresh pa sa mind sa nagbasa, no? So muna nga gamit kayo ni siya kung ato ning i-share pod sa kung if ever na ay mga friends nato mga Muslims nga mo gamit ani, no? So apparently, no, or seemingly mura sa tinuod, no? First sa atong mangutana ko ninyo, mo agree mo nga mura sa tinuod nga si Kristo wa mamatay? Sige mga igsoon, no, tanaw ko no verse based on yung observation, mura ba gid tinuod nga assuming wala tayo nahibaw-an, no, wa gid tayo nahibaw-an about the Bible, anya more na gihatag nga verse ato. How do you assess this verse? Is it really in favor sa ilang giingon nga wala mamatay si Kristo? Or kung mingon mo nga in favor nga naman o hindi po sa favor nga naman. So sige, this is Bible study, ato ning saluan usa, no? Ini comment mga igsoon based on your sorry, para yes or no man siya, but just say something, the reason why you say yes or you say no. Okay, na i-comment, no, sa
Kung kanilang bro, murag wala siya namatay. Okay, yes, pabor na hindi. Okay, so agree ba ang uban? No? Because his prayer was answered to save him from death. Yes, exactly. No? So, muna nga, I think this is nagi merit sa atong pag-study ni karon. No? Because again, muna siya, no? Muna nga, again, very deadly ang ilang kan eh. Ilang pag-use ba? Okay, muguha ra mo sila verse out of context. O niya, kung may background na nagbasa, or nanada ay preconceived ideas nga wala, then pagbasa ni, yun, kana siyang dako good chance, labi na po, so, bisan sa mga, bisan mga claim to be Christians, pero why enough background sa Bible. O niya, mapakitaan ani, okay, nagkontra din ang Bible. Muna nakatong nanay gamayng background sa Bible, bakit? Siyempre, tibaw siya, namatay si Kristo. Kanya, kini, man, mura magwala. So, mo appear nga nagkontra ang Bible. So, ma-discourage na po ang katong mga claim to be Christians. Kanya, kana siyang weak ang ilang background sa Bible. No? So, okay. Napabailayan mo kan? So, next na ko question is, we know kita no sa ato nga perspective Christian man ta. We know nga si Christ namatay gyud. And we know also na ang Bible wala nag-contradict. Di ba? So karon, how would you explain this one? How would you tell katong kisabay atong mga nagsulti ani maybe gi-post sa ato, gi-share sa ato, whatever. How do we explain this one? Okay, seemingly pangyud kana siyang wala gi siya namatay kay gidungog lagi nindot tong pagka ni si Sky kanina no nga gidungog ang iyang pag-ampo sa makasave niya from death, no? So again, bugat ni siya nga verse na that we need to tackle. Any suggestion on how you deal with this? Of course sa katong ni Bro Bong, posible gito na able to save from death, no? Pero medyo kasi yung pag first glance lang parang hindi siya namatay kasi able to save him from death man, no? Pero di totoo po 'yon, no, na ipakinggan siya because nabuhay muli siya eh. No? Totoo 'yon, no? Pero hindi lang obvious dito, kaya dapat pag-usapan 'to. Dapat i-discuss natin 'to na maayos, no? Kasi di siya obvious eh. No? Nabaylain na mo kan. Okay, so again, I hope from this point on, I hope you have to carefully listen. Okay, again, hindi siya basta-basta, di ba? Seemingly, it supports the idea nga si Christ did not die, no? Tungod kay again, nag-able to save from death. So muna, we have to kanang murabag chap nato ni siyang kining atong study na sa verse, no. Actually na pick up both ni Joshua ug ni si Sky ang katong mga points na atong buhaton. Una, kato kung chap nato ni, so kanang ni offer, klaro naman no nga ang offer of prayers and supplications with loud cries and tears, klaro na si Jesus kinamang name, no. Kanya the one who was able to save him from death, of course that's the Father. So Jesus prayed to the Father. So basically yun ang gikan ni si Sky, no? So tama, no? And he was heard because of his reverent submission. So ang he was heard si Christ, di ba? So si Jesus ang gi-heard. Siya gipamati o gidungog ang iyang pag-ampo because of the reason nga siya, no, kanang masunugtanon siya niya reverent, no, kanang wala gi siya ni go ahead, no, go against sa So with that, no, makita na to nga kana siyang mga items nga major makuha nato. Una is si Christ nagpray, no, anya with loud cries and tears daw, and then ang kanang makasave niya is Father, so he prayed to the Father, and then of course ang yang prayers were heard, no, kay buutan man siya, no, submit man siya. So that's the mga elements sa stock, no. And ang question dyan is, did this happen, no, during the time of crucifixion? So yan ang question, no? Did this happen during the time of the crucifixion? In other words,
did this happen in one day? Diba? So dito na-mention to ni nakita to ni Joshua na tama to, no? It says in the days of his flesh. Okay? So in the days of his flesh, hindi siya one day. No? Meaning, katong yung history na katong when Christ was here, no? One time mo gawa siya mag-praises bukid, no? Kunya nagita nabasa nga Jesus wept. No? Di ba nahilak siya tong kan. So na yung mga kan, pero in fact halos wala ganito makita gyud nga kana gyud na tears, no? Katong Jesus wept dato mabasa, but this is actually in connection with katong murag napan siya kang Lazaro, no? So dili siya one day, no? This is not necessarily the day or the crucifixion day. Okay? Because it's just in the days of his flesh, meaning when he was here on earth. That's the meaning there, no? So hindi siya exact nga that same day. In fact, if you check the you may check this one, di na ako kayang ibutang tanan, no? Kay taas na kayo, but you may check this one kining mga verses, mga crucifixion verses, and you will not find any, no? But may makita nga bisag usa lang ka verse nga nagnihilak siya na with loud cries, with tears. Okay? Wala kayo makita. Of course, before siya namatay, he cried out in a loud voice. Ni patuaw lang, siyagit lang, amahan ko, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. So, akong kalag, no? Sorry, ang akong espiritu. Sorry mo, kung nakumon ko lang kalag, no? Ang akong espiritu. So, kanalandaan, si Kristo, muna yung gisulti dito sa sa cross. Niya, katopong ingon po nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga Muslims lang nga, tanawan, hilak lang Diyos. So kung may nahilak lang Diyos, kay tungod na nga verse, ako din ingnon. So nituod ka nga si Kristo gito, dili to someone else. Kay ilang ipatuo po dito, sa December nga ilang gidinay ang death or resurrection ni Christ, nga, gipa look alike lang to gibutang dito, dili gigunot to si Kristo. So in other words, ang Diyos nangilag sa ato. No? Muna ilang ipatuo sa mga Muslims, no? So dito muna ko yung sila nga ni cry like kada kumon kana lamala ilay lama sa baktani, or my God, why have you forsaken me? Kumo na, pero I will always tell ako din po, so thank you, you believe sa na si Kristo, dili ito siya someone else. So muna ko say makan po sila kay pataka lang gamit, naigo man sila. Okay, di sila motuo nga si Kristo to nya, karon may sila nga si Kristo nag-cry, no? Nagi-usa ninyo nga, I don't believe nga siya to sa cross. Why are you saying he cried while hanging on the cross? So kanggad ka na siyang actually shallow ka na ilang pero muna we have to defend the faith, kay otherwise ang katong lagi background wala pa dili kahunahon na madala ra pud nila, no? So it's really a battle, no, between the truth and error, no? So sige, so no, kana if you read all these verses, wala gyud bisag usa ka kanda nga nagkuan siya with tears. Katong na ay kuan dito, di ba sweat ra man to, katong murag yang mga singot kuno murag dugo, no? It was dili siya tears gyud, no? Di ba sweat man to, no? Anyway, so again kana siya nga verse, ato siyang no, kanang atong tanawon ang background ani, unsa man gyud ay ang background ani, unsa man gyud ang gusto ni unsa man ay purpose sa writer of Hebrews nganong naabot na siya, no? Nganong iyan ang gi-discuss, no? Kining point, no? Unsa man gyud ang pinaka main no? Main purpose, no? So muna ito tanawon, no? So to get the idea nganong naabot siya ni, of course we will always take the context, no? Context gyud siya. So, musugod ta dire sa chapter 4 verse 14. No? So, actually, the writer of Hebrews nag-emphasize lang sa greatness ni Christ as the high priest. So, mo na actually ang theme. Tanaw lang ninyo kung makita ba ninyo nga kung yung main nga ang the writer of Hebrews was emphasizing the greatness of our high priest na si Jesus Christ over those high priests in the Old Testament times. No? Daghang kay reasons nganong si Christ great high priest. Unya unsa man po makuha nato kung siya great high priest for us?
So muna siya itong tanawin dire, and then I will go through the mga verses, and it's up to you to kung tama ba ang akong gingon, no? Nga ang emphasis sa writer of Hebrews was introducing Christ as the great high priest, and what can we get, no? Unsa may makuha nato sa kung great high priest siya. So you might say, so what, no? So muna ito tanaw, no? So dire, no, since then we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast to our confession. So diha masugod, no? Kan kuno tungod kay naa kuno tay bantugan kay nga high priest nga tuanan abot na dito sa tuanas langit, no? Si Jesus nga Son of God, let us hold fast, no? Atong huptan pag-ayo, no? Kining atong confession, ang atong pagtuo, atong pagsalig diha sa atong Ginoo. So ngano man, no? Ngano man nga kinahanglan tam hold fast, no? So dire makita na to nga paano siyang ang kana siyang naay siya no, murabag diri nga nagsugod na nga iya gipakita, and then muna tungod ana hupo ta dili ta maglunga-lunga, di ta mobiya tungod sa hinungdan nga we have a great high priest, si Jesus Christ. Now unsa may naka-great niya, unsa may benefits sa iyang pagka-great high priest, no? So muna sa verse 15, na diyang reason. Usa sa mga benefit, usa pud sa usa sa kanang reason nganong great high priest siya, no? Na nang word for. Okay? So for meaning because, no? So nganong man kuno nga mo hold fast sa atong confession, natay great high priest. Nganong great high priest siya? We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. The other way around, it says, we have a high priest who is able to sympathize with our weaknesses. No? Kaya puros man negative, no? We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. So and again, mun balihon na, no? Ang positive nga way of saying is, for we have a high priest who is able to sympathize with our weaknesses. No? But ang ngano nga able siya because but we have one who in every respect has been tested as we are, yet without sin. So dire gi-explain sa writer of Hebrews nga ngano nga natay high priest nga great high priest si Christ, at the same time ngano nga ato gipunong huptan di ta mo biya sa pagtuo, no? Di kita mo lunga, no, tungod kay naa kuno tay high priest niya, kini nga high priest is able to sympathize with our weaknesses, no? Makasabot siya sa atong mga kahuyang, no? Kanang word sympathize meaning the same, no? Kung same suffering ba literally, no? Pathos means sorrow or sickness, yeah, same means same, no? So same feeling, same agony, at so on, no? With our weaknesses daw. Okay, so I hope nakuha nato, no? Nga ang reason is ngano nga hold fast ta nga great high priest siya is kato, no? Nga able siya to sympathize with us, makasabot siya sa atong mga kahuyangon, no? Kay gi-test siya in every way. In fact, katong ang uban himo lang negative katong si Christ was tempted by the devil. They failed to realize nga Christ showed nga we can, no? He is able to go against the devil, no? Anyway, but wala gyud siya makasala. So muna ang klaseng high priest, no? Una, great siya because nasurpass niya ang temptation without committing any sin. Onya, benefit for us, he can sympathize with our weaknesses. So that's makita nato kanang atong hunahon ang benefit og nganong great siya. So muna atong tan-awon ning duha ka butang, no? Nganong unsa gi purpose sa hipan is kato, great si Christ, at the same time the benefit that we can get out of kana siyang being his greatness. So because of that, no, nga kanta nag-advise siya, nana po siya advice nga dili na ta magkahadlok, no? So verse 16, yun dia, no? Let us therefore approach the throne of grace with boldness. So instead of mahadlok ta, di ba, ang opposite sa kanang kahadlok, boldness is kanabitang mo shy away ka kay mahadlok ka, no? Dire ingon dia, let us approach the throne of grace with boldness. Walay pagduha-duha.
no? We can freely, no? Pwede ta mo duol, no? Dito sa throne of grace kay naatay mulaban natay na nakasabot nga to si Christ nga tong great high priest, no? So let us therefore approach the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. So klaro nang ingon niya, no? Unsay mga benefits nga we can get out of having Christ as our great high priest, no? We can approach the throne of grace with boldness. Why? Kasabot siya sa atong situation, no? Kung mubalik ta sa Ginoo, kasabot siya ng ingon ang situation, no? And then yung aron mo receive tag mercy. So yeah, kung maluoy siya nato, kaya again naka-experience siya sa situation nato. Unya tagaan ta niya og grace kuno sa panahon nagkinahanglan ta. Diba? Nindot kayo nga ano? Nindot kayo nga unsa ni kana siyang point, no, nga kining atong high priest ingon ana siya, no, si Christ. And di lang kayo nato nakita dire, ang iyang usas pagka-great niya is buhi siya until now. Dili mag-usab-usab ang iyang capability to help us, no? Paghatag aning mercy, grace, dili siya man kay nga naman. We know nga sa tawhanon nga sa tawhanon nga high priest, nayo high priest nga maayo at this point in time. Later on ang sunod medyo dili maayo, oh. So di ba dili siya ba consistent ba? Whereas our great high priest si Christ consistent siya, no? Kay dili siya mamatay na, no? So man ang usa sa background, no? Background na niya, and as a result iyang ipakita karon kung unsa may kalahian ni Christ over the high priest sa Old Testament, no? Sa Old Testament. Kay ako nag-extract lang kog a few, no? A few katong as we studied, pero naagi mas klaro pud nga sa chapter 5 verse 1. So the writer of Hebrews now refers to the high priest Old Testament, no? So every high priest chosen from among mortals is put in charge of the things pertaining to God on their behalf, to offer gifts and sacrifices for sins. So klaro man siguro, no? Katong physical, katong mga human high priest, no? Sa Old Testament times, of course gipili sila gikan sa mga tao, no? From among mortals. Unya ang ilang obligation, no? Mga butang kuno pertaining to God, no? On their behalf. On the behalf of those katong mga katong mortals, no? Ang mga tao, no? May pasabot ng on their behalf, no? So ang kay every high priest singular ba na every sa high priest, no? Pero dire their behalf meaning referring to the people nga ilang gialagaran, no? And then ang ilang buhaton is to offer gifts, di ba? We know ang high priest mo offer labi na sa kanang Day of Atonement, siya lang ang makasulod dito sa kanang Holy of Holies, no? Nga lugar. And then sacrifice for sins. So muna ginabuhat nila. Pero dili sila kanang medyo daghang problema ang ilang case sa mga katong human high priest. So he referring again to the high priest, kay again singular man tugod, no? Every high priest that's singular, no? So kining here is referring to a high priest, no? Let's just have the high priest nga nag-serve for that year, for example, no? He is able to deal gently with the ignorant and wayward since he himself is subject to weaknesses. So diri gipakita, gilay down sa writer of Hebrews, uya po itong isuportaan itong ingon dito nga katong sa 4 verse 14 nga he is able 15, he's able to sympathize with our weaknesses, no? Dire gi-emphasize po sa writer of Hebrews nga katong mga pansauna makasabot sila sa iyang weaknesses because sila pareho pod tempted pod, no? Nakatpan po sila gani ingon sa verse 3, because of this he must offer sacrifice for his own sins as well as for those of the people. Diba? Klaro, no? Nga ingon na ang problema sa human high priest. Although nasa ang positive side is kato nga makasympathize siya, no, sa ilang mga weakness because tao man siya, no? Nag-experience po siya. The difference between Christ and the human high priest is si Christ wala makasala. Muna yung naka-great niya, no? He's great, no? Great high priest because ang wala may high priest nga wala nakasala, no? That's why every high priest must offer sins, or must offer sacrifice for his own sin. No, wala high priest nga in fact before like si Aaron before siya mosulod dito sa
katong Holy of Holies dapat mag-ano siya, naa siya iyang para sa iya mismo before siya mosulod, no? Because makasala man gid ang tao, no? So mo nang anda sa verse 2 and 3, no? So nakita na to nga ang si tao ni emphasize na sa writer of Hebrews nga ang mga naiweak itong mga high priest nga naka-experience of weakness, makasabot sila. They can deal gently, no? So si Christ maupod makasabot siya because he was tempted in every way daw, no? Pero ang nakalahi lang gid nila is Christ was sinless, no? So okay, nabay mo comment. Tingog lang kung naay mo comment, ha. Next, arita sa sunod, na. So I hope makita na to, no, nga gi-emphasize diri sa 1 to 3 na ang unsa ang human high priest, no? Naslay characteristics makatabang nila in a sense nga kasabot sila silang weaknesses, and then ang ilang yung purpose ilang is pag-offer og sacrifice for the other people, but they have to sacrifice kanang for his own sins before sila mo upan sa uban, no? Sa verse 4, and one does not presume to take his honor. So ang question dere, kinsa may naghatag og honor, no, sa mga high priest sa una, no? Dili ang tao mismo gipili, kundi ang nagpili, ang nagtawag, no? So but it takes only when called by God, no? So diha sila murag kung sila gipili na maoy high priest, siyempre naay dungog, no? Hindi like si Aaron, no? In fact, sa katong about sa tithing nila sa una, ang 10 of the tithe ihatag ngani kang Aaron, no? Kay siya mo'y so nay honor gihatag atong kang honor at the same kang Aaron nasa murag sa the material things, no, na involved. Kay siya tigdawat sa tithe of the tithe, no? So anyway, karon so kita nato na nga si ang naghatag og himaya kay Aaron or sa mga priest sa una ang Dios. Sa 5 and 6 gipamatud-an pod ni writer of Hebrews nga si Christ pod was actually tanana ta. So also Christ, no, did not glorify himself in becoming high priest. So also meaning i-compare niya sa katong high priest sa Old Testament, no? But was appointed by the one who said to him, "You are my son, today I have begotten you." So diha makita nato nga great yun ang high priest nato, no? Because Christ, God never said to any of the high priests in the Old Testament times that you are my son, today I have begotten you, no? Kinisad ila na po ning gamiton nga gibigat lang, no? Just for that kana din ako tadtuon, but if you think about kaning siyang unsay meaning ganing today I have begotten you, you can find this in Acts 13. Ang pasabot ani is resurrection. Gibanhaw siya, no? Gibanhaw siya. So naana dito sa muna explanation ni Paul, no, sa Romans Acts 13. So ilang tama adto, but yun dia kana siya nga is really something wala ang mga human high priest nakadawat na statement. You are my son, di ba? Kung ikaw anak kas presidente, di ba? It's an honor, no? Kung si Christ gi-consider nga son of God, no? Or of course son of God man siya, no? So kana that's an honor, no? And then another statement said Madre, no? And as he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. So kisa man ni sa Melchizedek, no? So nigtungalan nagka-upkalit sa Genesis 14 after Abraham sana kana siyang ni-rescue niya si Lot, no? And then gitawag siya the priest of the most high God. So siya mo'y actually si Christ man gid ang kanani kanang sana moram po nagyapon ng Melchizedek sa Old Testament actually, no? Kay siya may king of righteousness kanang So anyway, sa Hebrews 7 gidadanan man nga si Melchizedek pareho po sa son of God, no? Pareho kay Christ, no? So or son of man. Anyway, so dire, no, kanang you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Kasi kini si Melchizedek wa man pagtapos yung pagka-priest. That's another honor. Walay not even Aaron was given this statement, you are a priest forever. Kaya mamatay man gid sila. No? But kani siya, you are a priest forever according to Melchizedek is a great honor. No, it's a great honor, no? So
pareho gyapon sila, ang Ginoo may naghatag honor dito sa Old Testament sa mga priest nga gipili, but great jud si Christ, no? Kay wala siya gingnan nga ang katong mga priest, wala siya gingnan, you are my son, not to the begotten you. Wala siya gingnan, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. So this makes Jesus Christ kana siyang great, no? So karon this leads to the verse 7, no? Di ba, kato atong main text kanina, verse 7, ano na siya, no? So unsa may gipa kanini Panri, I hope no klaro na nga dili ni siya kaning he was heard and he died, he cried out with tears because in the days of his flesh man di man siya no, kana siyang dili man siya on the day of crucifixion, no? So anyway, dire ang point ni Pandere, the point sa writer of Hebrews is katong iyang ba? Kato bitaw yang muhatag sig mercy nato, he can sympathize with us because siya kanang tempted in every way. Katong mga high priest sa una, pwede pang dili dunggon ang ilang mga pag-ampo tungod kay ang high priest dili no? Pwede ganing patyo ng high priest kung dili magtarong og serve, no? Sayop ang iyang pag-serve, no? So katong mga Old Testament high priest kanto depende to iyang situation, no? Depende to iyang situation kung ang high priest nagmiduotan, madungog siya. Pero kung mulikoy, so di siya dunggon, no? But dire gi-emphasize sa writer of Hebrews nga si Christ our high priest, great siya because gidungog siya sa amahan, no? Gidungog siya, so kung on his behalf dunggon punta. So man ang point dire, dili ni siya ingon nga it's really trying to kanang say nga wala siya namatay, no? So gani kung tanahan mo sa 8, although he was a son, kay giing siya, you are my son, he learned obedience through what he suffered. Nasuffer na siya. Dili day siya katong dili ingon nga katong nagnas cross someone else, no? So again, ang 7 is just trying to emphasize what we can get out of this high priest, no? Tungod sa iyang reverence of vision, dunggon siya sa amahan. Gidungog siya sa amahan. Okay? So, diba ang atong prayer ingon si Christ, if you ask in my name, the Father will grant it to you. So, karon gipakita naman sa writer of Hebrews nga kani siyang gidungog siya, sample lang to nga gidungog siya, iyang mga pag-ampo sa gidungog. So, kita angay ta nga mo hold fast atong confession because naatay high priest. Kaya ang high priest mo man ay siya modela nato sa Dios, di ba? So natay high priest nga able to sympathize, great siyang high priest kay gipili siya sa Ginoo mismo, mga titles wala gyud sa ordinaryong high priest, no? And then God listens to him because wa gyud siya sala. So muna nga ang atong prayer again, when we pray to the Father in Jesus name, dili siya problema, no? Because kung si Jesus na mo intervene nato, may man siya ay Father, i-grant na siya tungod kay kasabot ko nga ingana ang iyang situation. Ingana na siya kung simply lisod yung gayo sa madala, no? Pero nasulayan ako, wa lang ko ka. So ingana na kay he can sympathize mo kuno with our weaknesses. So muna nga since through Christ dunggon sa amahan ang atong pag-ampo. Mo nang point diha actually kung ato yung analyze ang entire context. Okay, ingon diha, no? Ni suffer man gyud siya, no? Nagipakita diha obedient lang siya, no? Kanya having made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, no? Having been designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. So again, kung nasabta na ito unsay gamit sa high priest, no? Siya mohalad for our sins, no? And then ang Ginoo maminaw niya, then mo ni siya ang role ni Christ, no? Nga kung kita siya may great high priest, dangop ta niya, no? Magpatabang ta niya, then natay access to the Father. Muto nga we can boldly come to the throne of grace, no? Dili ta angay mahadlok because we have this Christ in our side, no? Pareho po to sa 1 John 2, no? Nga if we sin, we have an advocate with the Father, no? But of course, we are not saying ito na himong lisensya, no? Ang lang nga makasalata nga beyond our control, God is able to forgive us kung kita pod mo kanta, no? Mo confess, no? Anyway, so people might say nga, nagsuffer naman na siya, dili man necessarily nga namatay nang nagsuffer.
Okay, pwede man gid mag-suffer nga di mamatay, di ba? No? So, anyway, ato lang atong ipadayon arita sa chapter 9, verse 11 to 14. 11 and 12 usa. Tanan to kung iyahang suffering dito kay nahimo siyang source of eternal salvation, no, for us, di ba? I hope naklaro to kanina, no? Daghan siya makuha, no? Nahimo siyang source of eternal salvation sa mga ni-obey niya. Okay? Unya, again, high priest man siya, na siya ka. But kanang kana yang suffering. Kung sa mga yang suffering according to the same writer of Hebrews, no? So muna sa chapter 9, verse 11, man siya, but when Christ came as a high priest of the good things that have come, then through the greater and perfect tent that made not made with hands, that is not of this creation. He entered once for all into the holy place, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. So katong eternal salvation nato dire asa to sa ako balik, no? Eternal salvation pareho na sa redemption, di ba? So unsay nakuha nato ana kini siya, no? Nga ang iyang sacrifice dili na katong blood of goats and calves, no? Iya na mismo nga blood, no? Unya pinagi na naka-obtain tag eternal redemption, no? Way katapusan ang atong pagtubos sa ato, no? Ang holy place diha katong pagkasudlan sa high priest, siya si Christ ni sulod didto, no? But of course ang langit may gipasabot na ni sulod siya sa langit nya, nagdala siya anak iya mismong dugo ang gihalad. So kana ningon dia with his own blood. So namatay gid siya. Di ba? So ang iyang pagsuffer dili lang nga nag-anto siya dito nya paghuman wa siya mamatay. Ha? Kay man, no, with his own blood. Of course, mingon na punta, pwede mang nagdugo siya. Nya wala lang gyud siya mamatay. So ato ipadayon sa verse 13 and 14, no? So dia, no, for if the blood of bulls and goats, with the sprinkling of the ash of heifer sanctifies those who have been defiled, so that their flesh is purified, how much more will the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to worship the living God. So gagamit niya ang Old Testament nga example, blood of goats and bulls and blood of Christ. So ang blood of goats and bulls ba gitusok lang tong mga hayop at kuha ang dugo, then ihalat or namatay gid do. Katong mga bulls na nga ihatag, no, wala man toy blemish, katong mga maayo kayo ihalad sa Ginoo. So muna i-question dia, no? So katong mga Old Testament nga mga goats and bulls kan ba to? Gitusukan las kilid, kuha ang dugo offer or gipatay gid do, no? So pareho na kay Christ, no? So muna nga dili wala si Christ ingon nga wala gid siya namatay. In fact, again dire dili pa klaro, no, but natay verses to follow, the same chapter, nakita na to nga namatay gid. Pero dire we can argue already, no, nga katong blood of goats and bulls nakuha ba to without killing the animals? So si Christ nag-shed siyang blood, no, siya counterpart atong mga animals sa una without blemish nga i-offer sa God. So dia, no, ingon dia kung sila sa una na sanctified katong mga tao sa una sa blood bulls, goats and bulls nga dili gid tinuray makahatag kaluwasan, how much more? So muna naka-great ang high priest ni Christ. Kay ang iyang dugo yung dia maka-purify sa atong conscience from dead works to worship the living God. So I hope masabtan po nato niya nganong giluwas ta to worship the living God. No? I hope palit din nato na malimtan kay sa ba malimot aning to worship the Lord our God, no? So hinaot nga ato gyud paningkamutan mo worship ta, because mao na reason why Christ shed his blood, no? He offered his blood na so as the great high priest. So again, daghang kita makuha, no, nga great kayo siya nga high priest because imagine, no, iya mismong dugo ang gihalad, no? Unya we can worship God acceptably, no? So mo nang benefit nga gipakita, pero napagyud no sunod ato pakita. But I hope at this point time, no, nakita na to na ang katungkan kanong great si Christ, great high priest siya. Una katong wala siya matempt, no, wala siya matempt, wala siya ni give in sa temptation, wala siya makasala, no? Unya able siya to sympathize with us, no? Unya next katong siya gidungog sa amahan,
So kung moagi ta niya, dunggon pud ang ato nga mga kwan, siya may maabugar nato kay siya may high priest for us, no? So unya ang kung siya na mo adto sa amahan, no, kung siya na ang mo murabag intercede, dili man mo balibad ang amahan tungod kay si Christ kan man siya kasabot man siya sa ato, no? So kung moingon siya to the Father, that's actually reasonable enough, no? Mo request siya to the Father nga i-grant ang atong mga prayers, no? Kay maminaw man siya kung sa isulti sa ni Christ, paminawon masamahan. That's the great high priest, no? Nganong great siya tungod kay bonang situation, no? Gigamit lang to ni Paul sa writer of Hebrews katong sa yung days of flesh na gidungog siya. In fact, wala ko ma-appeal dire katong before gani ni giresurrect ni Christ si Lazaro. Ingon siya, Father, I know that you always hear me, but for the sake of these people, I am saying this. No, katong before niya gihabanhaw si Lazaro ba. So I know that you always hear me. So naminaw kanunay ang amahan ang amahan kang Christ, no? So mo na siya again naka-benefit sa ato nganong nindot ang atong position because we have a high priest na paminawon sa amahan, no? Because obedient man siya, no? So nasulayan na niya gibuhat na ang tanan. So unsa iyang ngo ni Christ, mo tinuod gina, I am the way, the truth and the life, no one comes to the Father through me, except through me, no? So again, we can boldly access to the throne of grace, we can get mercy, no? We can find grace in time of help because si Christ mo atong great high priest. So mo na point dire. But again, at this point in time, we may say nga murag wala karon, pwede naman siguro mag-shed of blood kana dayang magpalansag diri santo, nagdugo man na niya, wala man gyud siya mamatay. Sige, ato na siyang tubagon sa sunod nga verse. Ingon dire, for this reason, he is the mediator of a new covenant. So siya kunoy tigpataliwala sa bagong kasabutan, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, no, katong mga pagkatawgon, because a death has occurred that redeems them from the transgressions under the first covenant. So klaro, no, nga pati ang Old Testament gani mga tao, pwede siya nga kana siyang ang Old Testament ng mga tao ma-save gani, through the blood of Christ. Okay? So dire na nag-word death. So dili lang kay suffer, no? So buto ato tong gihatag to kay at least makibaw mo kung saan masabihin lang wala na-suffer man na. Niya karon nag-shed siya blood. Kay pwede man nga nag-suffer without shedding blood, di ba? Karon nag-shed siya blood, pwede man mag-shed blood nga di mamatay. So karon naa na gid na pakita na namatay gid siya. Okay? So I hope mapakita nato na nila nga katuyang what he suffered, no? Dito sa chapter kanang 5:8, no? Ang suffering nito that involves death actually. Dili kay wala siya namatay kay nagi klaro diha, no? So man ito argument again nga kung mayos lang nag-suffer man pwede man mag-suffer without dying, no? Pakita na tong blood o pwede naman mag-shed blood without dying. Okay rin naagi tay verse nga namatay gid siya. Gani doon na siya mga important consequence, no? Tungod lagi ko no mediator siya, no? And then napailain, no? So again kung mediator siya, di ba nasa Timothy, he is the mediator between God and man. Mediator siya mo murabag mukan babod, no? Mayon siya nga sa tao ug sa Dios. So kaya na niya because again maminaw ang Ginoo niya because kato sa sulti sa Hebrews 5:7. Now another important thing also, dili matukod ang New Testament without death. Okay? Dili matukod ang New Testament without death. Ngano man? Tanawa sa next verse, Hebrews 9:16-17. Where a will is involved, the death of the one who made it must be established. For a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. So klaro gyapon guys ito sa death, no? Dili ko na pwede ma-enforce ang will kung buhi pa ang naghimo. No, wa ko na epekto na. So kinahanglan jud ang death sa naghimo, no? Kinahanglan ang death sa naghimo. So una nga unsa ni kana siyang tanaw na to, no? Kini nga will dia mura gud ni sa katong covenant, no? The same Greek word gud ni siya katong covenant, no? Kini siyang will og sa atong panahon ron na ba will and testament, no? Sa laing version sa New King James for example, mo ni siya ang mabasa nato, no? For where there is a testament,
there must also be of necessity be the death of the testator. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. So klaro kayo, no, nga kung wala namatay si Christ, wala yung New Testament, no? You may say nga, kung sa Old Testament, na actually sa 18 to 20, no? Ang shadow lang tong gipatay sa una, but natay discussion na ni dito sa katong lesson na to, kato siyang saved by faith alone, no? Nana dito ako nag-discuss pa din na to kaya. But pa lang, just for now, klaro, no, nga ang New Testament started after the death of Christ, because without the death, dili kuno mo effect ang testament. So, dili lang yun again, nagsuffer lang siya. Dili lang kay nagshed lang siya blood. He really died. And then the same writer of Hebrew, the same writer naman eh. No? So ang question da, nag-contradict ba ang ano? Kini nga gisulat niya sa Hebrews 5:7 nga masani kana siyang gidungog siya, sa the one who was able to save him from death, o kini siyang sa Hebrews 9:15 to 17. Nga klaro man diya, nahisgot man siya death. Okay? So man nga dili gid lalim sad, no, pag defend aning nga faith nato. We have really to explain kana kung willing sila maminaw, they can understand. If not, wa kita mahimo. But at least we have to show them nga mao ni siya, and then it's up to them, no, kung interesado gid sila makakaton, then they will spend time, no, kay dili man gyud pwedeng ma-discuss lang in one word, no, or in one sentence or in one paragraph, no, because you have to involve the context, no. Of course, pwede niyo i-diretso lang sa kining contradiction, kana ipakita na niyo, di mayon na po sila nga ang nag-contradict day. So what tay mahimo mo nang ato i-lay down ang nindot nga foundation. Okay? So all in all, makita nato nga kini siyang pagka-high priest ni Christ, great siya because siya maoy unsa ni kanang siya maoy dunggon sa amahan, pwede ta maka hold fast sa atong dunggon ta sa atong mga pagampo kay si Christ, moagi kay Christ iya dawaton na samahan o niya si Christ mismo nag-offer para sa atong kaluwasan, no. So ang yang death is something nga atong i-embrace, no, rather than atong i-deny. So at a loss gyud ang tao mo deny sa death ni Christ, no, because the death gives us life, no, yang blood gives us life actually. So anyway, napatay a few pero practically mo na ni siya, but we can add a few things pa. Before I proceed, any comment, any question, clarification? So muna makuha nato, no? If we believe in the name of Son of God, tuo ta kay Christ nga namatay siya, no? Diba mo nang ibali ang gospel na si Kristo namatay, nabanhaw. So kumutuo ta ana, and then you have eternal life. Pagkanindot, no? You have eternal life, no? Unya lain pa nga kwan ingon ni Christ there is a 6:40. This is indeed the will of the Father, that all who see the Son and believe in him may have eternal life, and I will raise them up on the last day. So nindot kayo makuha nato sa iyang pagka-high priest, no? Kay mutuo ta nga kan kana siyang mutuo ta nga kang Kristo, no, nga sayang gipanulti, no, ngayon siya mamatay siya, mabanhaw siya, we can have eternal life, no? Kanang gyud pagtuo nga nituo siya ni namatay siya og nabanhaw siya, mo maging ang gospel, no? Mutuo-ta of course magpa-baptize, no? Ingon dia natay assurance nga will be raised up on the last day. Kita na assurance of eternal life, resurrection in the last day. So muna nga knowing kato ganina, we have to hold fast our confession, no? Sumala sa Hebrews 4:14, no? Kay daghan katang makuha diha kay Christ, no? Makasalig gid na kung sa una masalig silang high priest, we can all the more trust, no, ang atong great high priest, no, nga way kamatayon, because he is a priest forever according to the order of Melchizedek. Okay, so tanaw na to unsa giingon ni Kristo. Kay kato again, kini si Kristo man siya nagsulti ani, no? Pero katong dito kay writer of Hebrews man to, dili man to si Kristo nagsulti, pwede pagyapon nila i-deny. But unsa giingon ni Christ? Ingon na sila sige na kana siyang si Paul ra ko naghimo ato, no? Dire ingon say kini nakapula man si Christ gid mismo nagingon, no? See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priest
and scribes, and they will condemn him to death. So si Christ nisulti gyud nga moadto sa Jerusalem kay i-hand over na siya sa mga chief priests ug scribes o hukman siya sa kamatayon. Okay, so si Christ mismo ninyo na, no? Then they will hand him over to the Gentiles, referring to the Roman soldiers, no? Or Roman rulers, no? Sila ni Pilato, uban pa, no? To be mocked, flogged, and crucified. So si Christ mismo nagsulti na ilansang siya, no? So klaro na, no? And on the third day, he will be raised. So si Christ mismo nagsulti nga ikatulo ka adlaw banhaw siya. Oh. So sila sige silang quote sa ni Christ, pero pag-abot ani likay sila ni. Oh. So mamili ra gyud sila sa sulti ni Kristo. So muna sometimes kung tubago sila making Christ a liar. Okay, si Christ ni nagsulti gid ani. So bakakon ba to si Christ? Oh. Si Christ kung namakak to mukontra na to sa Hebrews 4:15, no? Katong without sin, no? Tempted in the way but without sin, no? Moto siya gingon diha. So kung namakak si Kristo ani, then dili siya without sin, because lying is sin, di ba? So 1 Peter 1:22 ningon po diha nga he committed no sin, no guile was in his mouth. So wala gani mga limbong sa mga ngabil, no? So wala siya makasala. Therefore, kung si Christ ingon siya nga i-hand over siya, patyon siya, hukman sa kamatayon, ilansang siya o babanaw siya the third day, we should rather believe him than those who deny his death and resurrection of Christ. His death and resurrection, sorry. So I hope nakita na ito na mga kaigsonan, no? So again, muna siya, no? Without sin si Christ, therefore sakto to yung gingon. Nya wala nagkontradict ang Hebrews, writer of Hebrews, no? So dili to siya day of resurrection, day of crucifixion, katong mga verse katong cried out with tears, no? Dili to siya during the day of resurrection. Natpan siya gitong namatay kay siya mismo ringon mamatay siya, ilansang siya, mamatay siya ug mabanhaw. We should know nga ingonana kana because even during the time when Christ was raised, no? Muna mabasa na to, no? Ang guard niya adto sa city, ang mga chief priests gisultihan sa tanang nitabo, and the priests had assembled the elders, naghimo silang plano nga ilang subornuhan ang mga sundalo, tagaan lang daghang dakong kwarta, no? Ipaingon nga gikawat sa iyang mga tinun-an ang lawas samtang natulog kami. So muna no wonder, no? Buhi pa lang bago lang katod that same day nga si Christ mismo na banhaw, no? This is Matthew 28. That same day, no? Gihimuan na daan og plano sa mga dili mo tuo nga si Kristo namatay og di mo tuo nga si Kristo na banhaw, no? Di man liya madinay ang death kay ilang gyud gipatay, no? Pero aris lang ni dipkan sa pagkabanhaw ni Kristo. So karon mas worse kay death and resurrection ang ilang gi-deny, no? But anyway, klaro dire, no, nga ilang subornuhan ng mga sundalo, gingnan lang nga kumaabot ni sa governor's ears, okay na, di na mo mapugka problema. So, hindi, they took the money and did as they were directed. So, no wonder, nagi mo ingon nga wala siya nabanhaw, no? Pero again, at this point time, ang pagkabanhaw ilang gideny because they could not deny the death, no? But karon ang sa mga Muslim, they deny the death and resurrection of Christ. Okay? So, kaya ang death ng God is for our God, no? Para sa atong kaluwasan. So, conclusion na to, and the writer of Hebrews 5:7 did not deny the death of Christ, no? Wala siya nag-deny ato. No? Ang yan nag-emphasize is paminawon sa amahan si Christ. No? So we have to go to Christ. It is just misunderstood by some who are inclined to deny the death of Christ. So manay problema, no? And of course, Jesus really died to save us from our sins and give us eternal life. So hold on to our confession, hold on to our Christian belief, no? So I hope dili ta bulunga hantod sa atong kamatayon. Okay? So wala naman kayo comment, so thank you very much for your patience.